wala kaming sariling lupa at ang bahay namin ay kawayan. Teka muna, kayo ba may sariling banyo nun? Professional ako sa atin tapos nangangatulong ako. Masakit po sa kalooban kasi malaki po nawala sa akin. Hello mga ka-tune in. Tingnan mo nga naman, napakabilis ng panahon. Kauumpisa lang ng 2022, March na. O tama, March na. Alam niyo naman ang March, special sa atin yan dahil ito po International Women's Month. Happy International Women's Month sa inyong lahat mga ka-tune in. Kumusta po yung mga kababayan natin, lalo na yung mga kababaihan na nasa abroad ngayon? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Meron lang akong konting iyayabang sa inyo. Nag-research kami ng konti. Alam nyo ba, 56% sa ating mga overseas Filipino workers ay mga babae. Wow. At malaking porsyento dyan ay marriage migrants o yung mga nagpupunta sa ibang bansa para makapagpakasal sa foreigner na partner nila. Aba, tamang-tama. Meron tayong makakahuntahan ngayon. Siya po OFW. Dating caregiver, may asawang foreigner, may paupahang kondo, at may sariling bahay sa Canada. Wow. Kaya nga ang gaan ng loob ko sa kanya. Pero hindi po yan yung pagkakasunod-sunod ng kwento ng pag-ahon ng ating kababayang makakahuntahan ngayon mula sa kahirapan. Alamin po natin ang sikreto ng dating caregiver na ngayon po ay real estate investor na dyan sa Chilliwack, British Columbia, Canada. Ka-tune in, let's welcome kabayang Rax Kelly. Magandang araw po, magandang umaga, magandang gabi sa mga nanonood. Kumusta ang buhay nyo doon sa Capiz dati? Sa Capiz po, ako ay nakatira doon sa bundok, doon sa pinakamataas na bundok doon sa lugar namin. 4 kilometers papunta sa paanan ng bundok at 4 kilometers paakyat. So, 8 kilometers po ang nilalakad namin everyday kapag pumapasok sa school. Wala kaming kuryente, wala kaming sariling lupa at ang bahay namin ay kawayan. Yung kawayan po ba na libre lang na kinukuha sa tuba tapos ginagawa lang ng mga magulang namin. Opo. Teka muna, kayo ba may sariling banyo nun? Wala po. Pumunta kami dun sa may sapa. Nakaka-con din no? Kumbaga pag na-reminisce mo din yung hirap ng buhay nung araw, yung magulang mo, anong ikinabubuhay? Anong hanap buhay nila? Yung tatay ko po, nagsasaka siya sa lupa ng iba. Yung nanay ko naman ay nagtitinda siya sa palengke. Tinitinda niya po ay inaangkat niya rin sa mga kakilala namin. Yung tatay ko po, namatay siya noong 13 years old ako. Namatay po siya. Ang bata mo pa noon, tagal na. Opo, namatay siya sa sakit na cancer. At naiwan ang nanay ko with 6 po kami magkakapatid, pang-4 po ako. Isa talaga sa nag-drive po sa akin na magsikap ay yung nanay ko po na talagang sinisikap talaga niya lahat. Nung college po ako, meron pa akong 2 scholarship sa college. Wow. Tapos meron po akong student assistant, nag-student assistant din po ako sa school. At saka yung isa sa scholarship ko po, yung pera na tanggap ko sa scholarship ko, nag-start ako mag-e-load business. So nag-e-loading business ka na nung palang college ka? Opo. Pero ang kurso mo ay education? Opo, Bachelor of Science in Mathematics for teachers. In Mathematics. Nag-practice ka ba ng profession mo? Naging teacher ka ba? Naging teacher po ako sa Valenzuela, pero saglit lang po ako nagturo sa Valenzuela. Habang gumagawa ako ng thesis, gumagawa ako ng resume online. So ngayon yung resume ko pala, nakita ng employer sa Morocco. Kinontak nila ako sa Friendster at inoferan nila ako ng trabaho sa Morocco. Naging homeschool teacher ako doon sa Morocco. Kumusta ang sweldo doon? Noong time po na yon, ang sweldo ko po ay $500 per month. At saka net na po yon. Maniwala po kayo sa akin, Katunying. Yung $500 ko na sweldo. Per month. Naipon ko po lahat yon.
At $100 lang po ang nagastos ko sa sarili ko. Naipon ko po yun. Sa loob ng 7 buwan? Opo. Opo. Pambirang patis. Ano naman ang... napakatipid mo naman tao ka, oo. Opo. Paano ka naman napadpad ng Canada? Naniniwala ako na pag ikaw ay nagbigay, ikaw ay i-bless din. Active ako sa charity organization, and yung organization po namin, tumutulong sila sa mga nasalanta ng bagyo, sa mga pamilya ng OFW. Parang yung sweldo ko po yata na yung $500 ko po ng sweldo, binigay ko po lahat sa typhoon victims. Ang isa pala po doon ay may agency siya papunta ng Canada. Tapos po, ayun, nalaman niya po yung story ko at sabi niya, tulungan kita papunta ng Canada. Kaya nakarating po ako ng Canada bilang caregiver po. Nani po, opo. Pagka ikaw ay gumawa ng mabuti sa kapwa mo, kahit hindi ka nag-iintay ng kapalit, susuklian ka ng pagpapala ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Hindi ba, Rax? Paano naging buhay mo dyan sa Canada nung ikaw ay nag-uumpisa pa lang? Sa totoo lang po, Katunying, aminin ko po talaga, ako po ay professional teacher, licensed teacher po ako sa Pilipinas at naging professor po ako. Pero nung dumating po ako dito sa Canada, talagang nani, nag-alaga ng 2 bata, tapos nagluluto po ako, namamalansya. Pero all around po. Dumating po sa punto ng buhay ko na sabi ko, professional ako sa atin, tapos nangangatulong ako. Ganun po. Pero nung bandang huli, na-realize ko po na kapag may pangarap ka sa buhay, titiisin mo para matupad mo yung mga pangarap na yon. Kasi po, wala namang madaling trabaho pero kapag may pangarap ka kasi, kahit yung pride mo minsan ay lulunukin mo, pero mas masarap po sa pakiramdam na pinaghihirapan mo po yung mga bagay-bagay. Yun pagka ikaw ay may pangarap para sa pamilya mo, wala yun, Teka muna, nung ikaw ay nani dyan sa Canada, yung buong 4 na taon, kumusta naman? Nakapagpundar ka naman ba nun? Sa 4 na taon ko po, opo, masaya po ako dyan. Sabi ko sa nanay ko, iipunin ko yung 3 months kong sweldo. At yung sweldo na yan ay ipang down payment natin sa bahay. So nakabili po ako ng bahay dyan sa Bulacan po. Masayang-masaya po yung nanay ko, hindi siya makapaniwala na finally may bahay na po kami. House and lot talaga. 2012 po, may mga racket-racket na ako dyan. Lumaki po yung kita ko dito. Nagkaroon po ako ng restaurant sa Davao. Wow! Masakit po sa kalooban kasi malaki po nawala sa akin doon. Siguro po ang nawala sa akin mga 800,000 din po. Nung dumating po ako dito, ang tinatabi ko lang po para sa sarili ko ay $50 per month. Tapos the rest po ay ipon na po yun. Grabe kang mag-ipon, ate. Ibang klase kung ang lahat ng tao ay katulad mong masinop sa pinaghihirapan niya. Baka walang maghihirap na Pilipino. Love life naman tayo. Okay. Paano mo nakilala yung mister mo? Bago po siya nakilala, mayroon akong boyfriend. Naku, baka marinig niya. Hindi, okay lang naman. Alam naman niya yung kwento. May boyfriend ako mayaman. Kasi, Katunying, mabenta ang beauty ko dito. Wow! Sa totoo lang po. Naku po dito, gusto nila po yung morena, yung maliit, ganun. Talagang, totoo yata yung sinasabi lang, mahilig ang foreigner sa exotic. Naging boyfriend ko muna yun bago itong asawa ko. Yung pala, mayaman, may negosyo. As in, mayaman talaga. Ngayon, hindi kami nagkatuluyan nun kasi hindi rin naman ako masaya Parang kahit na mapera, hindi ako masaya. Ako yung nakipaghiwalay ngayon, nagpunta ako online. Gumawa ako ng profile ko sa isang dating website. And then, nagsulat ako ng profile ko na ganyan kahaba. Sa dinami-dami po nang nag-message sa akin, etong asawa ko, nag-message talaga siya based sa profile ko. Inisa-isa niya yung mga points. Punto. Pag sa akin, wow, ang galing naman itong taong ito. Sabi ko ganyan. Sabi ko, wala na. Ayun, tuloy-tuloy na po. Umuupa ng maliit na kwarto. Nagpakasal na kayo, no?
Hindi pa po, hindi pa. Naririnig ko po lagi na kapag nag-asawa ng foreigner, yung isang Pilipina, sinasabi, naku, citizenship lang ang habol niya. Green card lang yung habol niya. So alam niyo po, Katunying, noong time na natapos yung aking pagiging nanny, nag-apply po ako ng permanent residency. Permanent residency. Sabi ko talaga sa kanya, hanggat wala yung green card ko or yung PR ko, hindi tayo magpapakasal. Kasi gusto ko pong, kasi it would make me feel better kapag nakuha ko yun na ako na pinaghirapan ko. Oo. Yun. Tapos sabi ko pa sa kanya, kapag kinasal tayo, gusto ko makuha ko muna ang nanay ko, mapapunta ko muna ang nanay ko. So napapunta ko rin po yung nanay ko dito. Bago ko. Ilang beses na? 3 beses na po. 3 beses na. Pero yung unang-una po na pumunta yung nanay ko dito, hindi pa po ako kasal. Hindi pa po kami kasal. Tapos, ayun po, nung naging PR na ako, nung napapunta ko na yung nanay ko, doon na po kami kinasal. Nung kinasal po kami, sabi ko sa kanya, huwag na tayong gumastos, sabi ko sa kanya. Kaysa sa ipanggastos natin, ipang down payment natin sa condo, sabi ko sa kanya. So ngayon, yung pera po namin, pinagsama namin at nagkaroon po kami ng down payment para sa condo. Sa pagka wise spender mo, ibang klase. Ang kaibahan po kasi dito, Katunying, napakabilis po ng bentahan ng mga real estate po. Nabili namin kaagad yung condo, tapos after 3 years po, kumita yung condo na yon. Tumaas yung value. From 188,000 po, naging 441,000. Wow! Nag-triple, no? Halos po. Pinag-aralan ko po yung real estate sa buong Canada. Wow! Ay, grabe, no? Real estate po kasi dito, ang natutunan po naming mag-asawa ay buy and sell. So, bibilhin mo, titirhan mo, at ibebenta mo kapag tumaas yung value. Tulad po na nangyari sa condo namin. At bumili kami ng townhouse. Yung townhouse namin, nung tumaas yung value, binenta namin at bumili kami ng detached home. Ito yung bahay namin ngayon. So, itong bahay po namin ngayon ay tumaas na naman po ulit ang value. Itong bahay namin, nabili po namin siya ng brand new. Gaano kalaki na ho ang nag-appreciate yung value niya? Naku po, halos nabili po namin ito noong November 2020 po, ito. Nitong January lang po halos doble na ang presyo niya. Wow! Ibang klase kayo, no? Opo. Kung na yun, pandemic na yung November 2020, ha? Opo. So, itong bahay po namin, 6 bedrooms po siya. Sa taas kami. Tapos, pinapaupahan po namin yung baba namin para wala na kami masyadong babayaran monthly. Tapos, opo, tapos yung ipon, may naipon din po kami, bumili po kami ng condo. Ayan. Kasi bumaba po yung interest rate dito sa Canada. So, habang mababa po ang interest rate ay inano po namin. Sinamantala po namin, kaya nakabili po kami ng condo. Doon sa mga nanonood sa atin, ha, ito pong si Rax. Inukwento niya kanina doon sa Capiz, sa liblib na lugar doon sa Capiz. Meron siyang tinutuluyang bahay na gawa lang sa kawayan. Siguro sama-sama lang sila doon. Yung kwarto-kwarto, wala yun eh. Hindi naman masyadong uso kwarto nun eh. Pagpasok mo sa bahay, andun na lahat. Tapos, yung araw, wala hong banyo to. Nakikibanyo lang sa lahat ng nakikita mo, yun ang banyo nila. Ngayon, 4 ang banyo ng bahay nila. 6 ang kwarto ng bahay nila. Grabe, alam nyo, tumataas yung balahibo ko sa braso ko. Ano po kasi, kami po ng asawa ko, habang tumataas po yung sweldo namin, habang tumataas po yung kita namin, hindi po tumataas yung lifestyle namin. Same pa rin po kami. So okay pa rin po ako bumibili at instead of buying something na ay nag-invest po kami kasi parang gusto po namin ng asawa ko na mag-retire early. Kasi po parang bata pa po ako, nagtatrabaho na po ako. Gusto ko na pong i-enjoy yung mga pinaghirapan po namin. Happy ka ba? Kontento ka ba sa buhay mo? Opo. Sobrang.
Parang hindi ko po nakikita ang sarili ko na may ibang kasama, hindi ko po nakikita yung sarili ko na may ibang buhay. Lahat ng pangyayari sa buhay natin may dahilan at talagang para ako dito. Maswerte ka sa mister mo, pero tingin ko mas maswerte yung mister mo dahil napangasawa ka niya. Maswerte po kaming dalawa sa isa't isa. Kasi bibihira lang naman po yung ganyang lalaki na talagang asikasuhin ka, ganon. At ang sinabi niya po pala sa akin dati, kaya po nahulog talaga ang loob ko sa kanya. Kasi po, yaya ako dati, nani ako dati. Kapag pupunta ako dati sa inuupahan niyang kwarto, linis ako ng linis niya. Alam niyo po, Katunying, ang sinabi niya, pag hinawakan niya ako sa kamay, sabi niya, tama na ang pag-aalaga sa ibang tao, sa pamilya mo. Ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Yeah, when we first moved in, I guess like I just wanted her to be more like comfortable than anything else, and like, you know, not worry about like having to like take care of me. I think overall, since we've been together, I've really just seen her more as like a partner in you know, where we're headed. What's your message to your wife, who's been with you for nine years? Huh? Just keep working together and following our dreams and continue supporting each other. And I know in the end we'll be happy and successful. Thank you so much, James, for gracing our show. Ano sikreto mo, Rax? Kaya ikaw ay may successful career at meron ka ding successful na love life. Naniniwala po ako na kapag meron kang goal, huwag ka lang bumitaw. Pagsikapan po natin na matupad yun, huwag po tayong sumuko. Kasi di ba sabi nga, kapag quitter tayo, ay we never win. Doon sa sinasabi niyo na successful love life, marami po kasi nagsasabi na yung asawa ko ay dream guy daw siya kasi nga, syempre, nag-asikaso. Ang sinasabi ko naman ni Katunying, kung gusto mo na magkaroon ka ng dream guy, kailangan ikaw ay magiging dream girl din. Sa mga kapwa ko OFW, sa lahat ng mga Filipinos around the world, sa lahat po ng nanonood, naniniwala ako na lahat naman po tayo ay may mga pangarap. And sa mga OFW, balikan nyo lang, ano nga ba yung reason kung bakit kayo nagpunta sa ibang bansa. Balikan po natin yun palagi. Matuto po tayo sa mga budgeting, matuto po tayong sa pera po natin. Kasi marami tayong pagkakataon na maghanap ng extra income. Mag-isip po tayo ng paraan, gawin nating productive, gawin nating makabuluhan para kahit papaano po mabago yung buhay natin. Binabati kita ng Happy International Women's Month. Mabuhay ka. Sana magkita tayo pagpapasyal ko dyan sa Canada. Mabuhay ka. Thank you. Ingat lagi. Maraming salamat po. Ingat po. Bye-bye. Bye-bye. Ay mga ka-tune-in, nakakatuwa naman Parang bitin pa ako sa kwentuhan natin kay Miss Rax Kelly. Ang dami kasing mga anggulo ng kanyang buhay na sa totoo lang marami tayong mapupulot, Marami tayong matututunan. At sana yung mga mensahe niya, lalo na tungkol dun sa pagiging masinop, ay mai-apply natin sa ating buhay. Lalo na nga yung mga kababayan nating OFWs. Kaya lang, marami pa rin naman sa ating mga Pinoy ang mapanghusga sa ating mga kababaihang OFW na nakakapag-asawa ng foreigner. Isa po si Ka-Tune-in Rax sa nagpapatunay na tiyaga at sipag ang makapagbibigay ng magandang buhay sa ibang bayan. Hindi swerte, hindi ibang tao, kundi ang iyong sarili. Muli, Ka-Tune-in Rax, maraming salamat sa iyo. Ikaw, Ka-Tune-in, na-inspire ka ba sa kakwentunying natin today? Baka may maisishare kang kwento dyan. I-comment mo na sa ating comment section below o mag-email sa tuneinkaytunying@gmail.com. O paano? Happy Women's Month! Bye! Happy weekend! Woohoo! Shout out sa inyo mga Ka-Tune-in! Thank you for watching!